Napukaw yung ating pansin sa naipos ni Congressman Kiko Barsaga. Yung sabi nga ay unti-unti, hinay-hinay ay pinapatay ni BBM, si dating Pangulong Duterte sa dahig. Ito yung kanyang ito yung kanyang nakalap o sa kanyang intelligence na nakuha niya ganito yung nangyayari. Unang-una maaaring sabi niya nagmumula yung utos na hindi ba Hindi ba't may karamdaman ito at sinasabi rin nga na wala naman halos ditong nag-aasikaso tungkol sa medikal na atensyon para sa dating Pangulong Duterte. At dito sa kanyang inilabas na ito na post ni Congressman Kiko Barsaga, sabi niya si Marcos ang may kagagawan nito na hindi man ito sabihin mo direkta na nakikipag-usap. Alam naman natin may mga emiseryo ito na nakakarating doon. At sa marami ding mga pangyayari na nagaganap diyan, yung atin din mismong pananaw, kaya tayo nga napukaw dito, maaaring may katotohanan ito. Dahil wala pa man siyang ganitong napapansin din o nakuha niyang mga report. As personal nating opinion, ganito talaga yung nakikita rin natin na si dating Pangulong Duterte hindi talaga ito basta-basta o gano'n-gano'n na lang pagbibigyan ng pansamantalang paglaya itong interim release o kung ano pa man yung mga iniaapila. Dahil nga sa kumbaga isang pagkakataon na nila ito. Ang isang napakailap na bagay na imposible na sanang mapa sa kamay nila, ito lang kahirap-hirap na napa sa kamay nila at pagkatapos ba naman, sa gano'n-gano'n na lamang ipapakawalan nila ito. 'Di ba't napakarami ng mga apela ng abogado nito na tinanggihan ng ICC. Hindi ba't yung una nga, sa jurisdiction, si Minardo Guevara pa noon yung Solicitor General. At pagkatapos, itong interim release. At pagkatapos, tungkol dito sa kanyang pagiging ulyani na sa kalagayan ng kanyang pag-iisip, lahat ito ay nire-reject ng ICC bagamat may dalawa ng doktor na tumingin sa kalagayan nga ng mental capacity nito. Kung ito'y fit pa ba na humarap sa mga hearing na gagawin diyan o harapin yung kanyang mga aligasyong nakahain. Hindi pa rin naniniwala, dalawa na yung tumingin doktor na nagsabi na isa naman yung kanilang finding, talagang ulyani na. Ang ginawa ng ICC isang doktor pa na mismong sa kanila galing ang iniintay nila na magsuri dito para mapatunayan at maberipika na talagang ulyani na ito at hindi na fit sa anumang trial na gagawin nila diyan laban sa dating Pangulo. At kaya tayo nalulungkot dito sa katotohanan lamang ganyan din yung ating obserbasyon. Dahil dahil maraming mga desisyon ng ICC ang atin ding nasusubaybayan na yung ibang kanilang mga kadahilanan sa mga pagtanggi nito sa mga kahilingan ng panig ng depensa hindi hindi natin makuha yung logic nila. Hindi kumbaga hindi makatwiran. Katulad na lang nung tanggihan yung interim release isa rin sa mga naging dahilan nila yung sinabi ni VP Sara na kukunin daw sa kulungan sa dahig si dating Pangulong Duterte. Which is hindi nila ito dapat na ginagamit sa ganitong mga pagdedesisyon. Kasi nga sa media, sa social media lang naman ito nagmula. Kumbaga marites ito. At saka ipagpalagay na paano ito mangyayari? Isang halimbawa, napakahigpit doon para ito kunin doon at palayain. Kaya ito tuloy naging ground nila o naging dahilan para sabihin na hindi ito palayain kahit pa mayroong nakahanda o nakalaan na bansa na maaaring kumkup dito. Dahil ang naging dahilan nila nga rito kung ito'y palalayain nila, na may narinig sila na mga sinasabi o mga agam-agam na 'pag ito'y umalis at nalipat sa bansa na magkukup dito ay uuwi ito ng Pilipinas at pupunta ng Davao upang manumpat. Hindi ba't nanalo nga ito sa eleksyon bilang mayor sa Davao City. Sa atin yung mga ganitong dahilan hindi dapat na kinokonsidera. Lalo pa't iniisip natin sila na napakataas ng standard nila para maglabas ng mga desisyon at talagang sana wala tayong masilip na mga bagay na katulad nito.
na talagang yung mga ilalabas nila ay katanggap-tanggap at makatwiran. Maraming bagay na mga pinaghugutan na ito yung dahilan kaya tumanggi sila. Eh, ito isang bagay na lamang ito. O at tapos itong jurisdiction, hindi nung una tumanggi na sila rito na hindi ba't ang nagdesisyon nga nung una ay 5 judges ito sa yung pre-trial chamber, 3 kaya 'yan, pre-trial chamber saka yung court chamber at saka itong appeal chamber. Eh, may 2 bumoto na pabor kay Duterte na walang jurisdiction, pero yung 3 ay talagang bumoto na kontra kay Duterte na may jurisdiction ng ICC kay Duterte. Dahil nung maganap yung mga pag-iimbestigang ito ay miyembro pa rito yung Pilipinas ng ICC. Pero ang pinupunto ng mga ng ating pagtalakay na ito, na si Duterte talaga sa akin lang opinyon, sa aking tingin, sa maraming pagsubaybay ko sa mga kanyang kalagayan din do'n at siyempre concerned tayo sa ating dating pangulo, lalong-lalo na ngayon ang kalagayan niya, hindi lang mental illness niya na ito nga ay nagiging ulyanin na kundi yung kanya mismong kalusugan. 'Di ba dito pa lang may maintenance na nga raw itong iniinom na gamot ayon pa sa mga pamilya nito. At ito yung ating nakikita rito na kung talagang ito palalayain ng ICC sa anumang kadahilanan niyan at patuloy na iipitin doon kahit pa lumabas pa sa medical na examination nila mismo na ito ay ulyanin na at do'n ididetine ito, siguro kung sa ating opinyon, mamatamis pa ni Duterte ang mamatay na lamang. Hindi naman sasabihin mo kikitlin niya yung sariling buhay. Ibig sabihin ba yung 'di ba dati na siyang may karamdaman, siguro kung hindi ito magkakain, para na rin itong pinatay yung kanyang sarili. Sa mga gano'ng kadahilanan ba, siyempre dating ang may karamdaman na yung matanda sa edad nito, 'di ba? At sa akin, itong ganitong mga saloobin kung talagang mangyayari, opinyon ko lang naman ito at hindi naman natin sinasabi na at ayaw din natin 'tong mangyari. Pero sa karakter ni Pangulong Duterte talagang isalitisin siyang tuluyan sa kamay ng banyaga dahil ang katumbas kaya ng mga pagtutol na ito sa kanyang mga kahilingan, wala na talagang siya tuloy-tuloy ng babasahan ng sakdal at ito na. Kung ano man yung mga nakikita natin na mga pagpapadaloy sa isang kaso sa korte, yun na yung mangyayari sa kanya. Na kung ano man yung itatakdang araw, harap na siya parati sa paglilitis para patunayan na wala siyang kasalanan. Sa aking tingin kung ito yung talagang mangyayari na, mamatamisin pa ng matandang ito na mamatay na lamang. At ang consequences naman nito kung mangyayari ito, natural lahat ng sisi ay mabubunton ito sa administrasyon ni Marcos, lalong-lalo na kay Bongbong Marcos mismo. Dahil siyempre siyang sisisihin nito, siya ang mananagot dito na kung nangyari nga ito sa dating Pangulong Duterte, kagagawan niya. At katulad ng ating mga senaryo na rin nung una pa, malamang ay dito tuluyang magiba at bumagsak din ang administrasyong ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga sa katulad na rin ng kanyang ama nun, 'pag kung sino yung kalaban sa pulitika, yung pinapatahimik, yun yung talagang itinatapon na, 'di ba? At ito yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, 'di ba, nung panahon ni matandang Marcos nung mamatay si Ninoy Aquino o pinatay o ipinapatay, yun na yung naging hudyat ng unti-unting pagkagalit ng tao hanggang tuluyan itong mapatalsik at in-exile nga sila sa Hawaii. At kung ganito yung magaganap, sa patuloy nila na pang-iipit sa dating Pangulong Duterte sa kabila ng katandaan nito at pagiging masasakitin, maaaring ito rin ang kasapitan ng administrasyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabayan, mga kapinas ko.